Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Magbugal-bugal og tawag og pag-report og dili tinuod nga impormasyon. Pamultahon sa syudad sa Mandaue. Mga basura sa South Road Properties. Hawanan sud sa 90 ka adlaw. Bagong hepe sa Cebu City Police Office ug sa National Bureau of Investigation 7 nilingkod na. Firing range operation sud sa Naval Forces Central gimando nga ipahuno. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, National Bureau of Investigation 7 mohimo og training og seminar sa mga magtutudlo tinun-an lakip na ang mga ginikanan. Kini aron pagsiguro nga luwas sila gikan sa mga insidente sud sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Sugdan sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 ang pagtudlo ug pagtraining sa mga magtutudlo, ingon man ang mga tinun-an og mga ginikanan sa mga tunghaan ug local academic institutions aron nga maandam kini panahon sa insidente ug emerhensya, ilabi na sa mahigayon sa pagpamusil-sulod sa eskwelahan. Kini mo'y nahimong sentro sa pamahayag sa bagong Regional Director sa National Bureau of Investigation kun NBI-7, Attorney Dominador Distrito Sima Franca. Yes, kung may violation of the law, we would come in. So, but the regulation sa mga bata na nasa computer shops, I think it would be covered by DepEd and the local government units concerned. Para at least makuha na ito, safety and regulation. So, the use of digital sa computers during school, mostly during school hours. Ang himuong information drive mahimo kining module alang sa mga tinun-an og magtutudlo. Lakip ang mga rekomendasyon niini human sa pagbansay. Nalakip na niini ang cybersecurity training, netiquette ug physical security. Subay niini nakig-alayon na ang NBI-7 sa mga institusyon aron nga mohatag og giya, ingon man training kanila aron nga mahanay ang seguridad sa matag tunghaan dili lang sa Sugbo, lakip sab ang lalawigan sa Bohol. Sa Hulyo, sugdan niini ang training sa mga tinun-an ug magtutudlo sa pribadong tunghaan. Isunod niini ang mga seminar ug training sa uban pang eskwelahan lakip sa pampublikong tunghaan. Kini mao'y usa sa prioridad ni Sima Franca sa iyang paglingkod isip abag usab sa buhatan sa sunod-sunod nga hitabo sa krimen nga gipangunayan sa mga menor de edad nga nakaamong sa kinabuhi sa mga tinun-an. Gihimog-atan sa direktor nga importante nga dili lang sa mga otoridad mahibaw-an ang pagpanalipod sa kaugalingon apan mas maayo nga makakat-on sab kini sa kaugalingong tunghaan aron nga malikay sa bisan unsang risgo sa kinabuhi. RV Veloso, CCTN News. Magbugal-bugal og tawag og pag-report og dili tinuod nga impormasyon sa mga emergency hotline sa syudad sa Mandaue pamultahon. Gipasabot nga makaapekto kini sa emergency response sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa Konseho sa Mandawi ang ordinansahon nga nagdili sa prank call o dili tinuod nga reports ngadto sa opisyal nga mga emergency hotlines o command system sa dakbayan. Ang mga mapamatud-ang makalapas makamulta og 5,000 pesos o pagkapreso hangtod sa 6 ka buwan. Lakip niini ang hotline sa Bantay Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, Mandawi City Fire Office, Mandawi City Police Office ug uban pa. Mato ni Konsehal Jennifer Dilmar nga ang pagtawag og dili tinuod nga reports makaapekto sa emergency response operations, batakang serbisyo sa publiko ug makabutang sa peligro sa kinabuhi ug kabtangan. Mato ni Dilmar nga pipila na kahigayon nga nakadawat og tawag ang Mandawi ug nagpada og emergency personnel og sakyanan apan wala di ay alarma sa lugar. Aside from kanang nag-waste ta sa time sa ato ang mga responders, nag-waste ta sa kaning mga resources nato nya dito pag abot dito bugal-bugal lang. So we take that very seriously kay ang ato biyang mga responder daghan biya sila gitrabaho niya. Mo respond sila niya di ito dili tinuod ang report. Ang mga makalapas kinahanglan usab motambong sa Disaster Risk Reduction and Management Awareness Seminar sa City DRMO. Dito kung dili tinuod ang iyang gi-report and then perhaps we will investigate who did the reporting and then kana siya atong i-penalize. Naglatid usab ang ordinansahon sa responsibilidad sa mga ginikanan ug mga minor de edad ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamhanan sa syudad sa Mandawi og operator sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon nagpinirmahay na sa compromise agreement. Makabalik na niya og ang syudad sa Mandawi og diretsog labay og mga basura sa mao nga labayanan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Nagpinirmahay sa compromise agreement kaganinang udto ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi pinaagi ni Mayor Tadeo Junki Wano og representante sa Asian Energy Corporation ang operator sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Sa compromise agreement, mobayad ang Mandawi sa wala mabayri sa ninglabay nga mga tuig nga solid waste disposal bill nga mokabat og 9.3 million pesos. Ang kaso anaa karon sa Regional Trial Court sa Parañaque City og pinaagi sa compromise agreement ang duha ka partido ang muuyon sa amicable settlement aron malikayan ang dugang nga litigasyon. Settle for now, nagkapirmahay niya i-submit pa ni dito sa korte for approval. Human na inform ang COA, then hopefully mahuman ang kaso, then that will open the possibility nga ang city maka-avail sa ilang facility, of course subject to procurement laws. Kung mahumana ang proseso, makabalik na ang Mandawi nga direktang makalabay sa ilang basura sa landfill. Tungod sa temporaryong pagsira sa Binaliw Landfill sa Cebu City, ang Mandawi ang nagpatabang og pribadong hauler. Diin moabot sa 60 milyones pesos ang kontrata sa 3 ka buwan nga paglabay sa basura. Kung direktang makalabay sa landfill sa Konsolasyon, giingong dako og matipid ang syudad. Kung kaditsura taglabay dito, tipping fee raman na, that's around mga 60 to 70 million a year. Pero kung muagi ka third party hauling, maabot na siya mga 200 million kapin a year. Imagine ang difference. So gusto gyud sa city mo na siging mayo da pasmas nga masettle gyud na siya para mubalik ta sa normal nga rate. Kung direkta nang makalabay ang syudad, dili na usab gamiton nga garbage transfer station ang bahid sa Mandawi Green Learning Park. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archibald naninguha nga mahawanan ang tanan nga mga basura diya sa South Road Properties sud sa 90 ka adlaw subay na usab sa mando sa DENR 7. Samtang gipasidunggan sa syudad ang mga river troopers nga nagkugi sa paghawan og mga basura sa kasapaan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitinguhan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga mahawan ang tanang mga basura sa South Road Properties sulod sa 90 ka adlaw subay sa nimong mando gikan sa Department of Environment and Natural Resources 7. Kana kung dili man makabot sa ilang habig ang gitinguhang timeline, diinhawanan ang mga basura sa mong dapit sa sayong bahin sa buwan sa Hulyo. Nadawat sa mayor ang kopya sa cease and desist order gikan sa DENR 7 nga nanghunong sa pagtapok sa mga basura sa SRP isip transfer facility. Subri niyang gitataw nga temporaryo lang ang kasamtangang tapukanan sa mga basura nga ilabay ra usab paingon sa laing pribadong labayanan. I would not say that. Ang ato lang akong gisulti nga impossible atong mahuman sa June 30 o dili na to makaya, but at least na atay leeway pa. Pero karon so far
okay raman gyud kayo. I think nakakuha na ta about mga 90%. Subsubusab ang pagpangita og laing solusyon ang kagamanan sa syudad aron di magtipon og samot ang mga nakuhang basura gikan sa kabalayan. Usa nini mao ang pagbutang og rampa diin kinahanglan di motapot sa yuta ang bisan unsa mga basura nga ilang ibuwag depende siyang matag. The ramp manaok musaka tong gamay nga truck nga ihuwa dito sa dako nga truck. But then again, we still have more or less mga 88 or 85 days to find that solution. Sa laing bahin, gipasidunggan sa mayor ang 19 ka mga river troopers sa Dakbayan tungod sa way huno nga pagpaningkamot nga mahawan ang mga basura sa suba ug daplin sa dagat. Nang hatag og ganti ang mayor ngadto sa mga sakop isip paagi sa pagpasalamat gumikan sa hilabihang kakugi nga ilang gipakita. Gitataw usab ni Archival nga bakunado ang mga river troopers tungod sa taas nila nga exposure sa hugaw. Itagaanan ni sila mga bakuna para maprotektahan ang ilang mga lawas kaso man masamad sila aron dili sila makakuha aning mga sakit nga makadaot nila. Ian Navarro, CCTN News. Isyu sa flood control projects dili buhian sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 ubos sa lain nga liderato. Lakip sa ilang gisusi mao ang susamang mga proyekto sa lungsod sa Balamban, probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Bisan sa paspas nga pag-ilis sa liderato, dili buhian sa National Bureau of Investigation 7 ang issue. May tungod sa mga questionabling flood control projects sa rehiyon. Hinuon ay mga nakit ang kalambuan sa gihimong investigasyon. Dulan usa ka tuig ang nakalabay sukad nga gisugdan nila kini. Lakip silang gisusi ang duha ka mga flood control projects sa Barangay Singsing, lungsod sa Balamban nga may kantidad og hangtod 80 million pesos ang matag usa. Matod sa supervising agent nilang si Gregorio Algoso Jr. nga naay kakulian sa lokasyon ang giingong mga ghost flood control projects. They have in Mandawi, they found two, but there's a bit technicality there because as per the TVWH, instead of building from this area, they transferred it to the next barangay, for whatever reason, justification they made, but on paper, it appeared on this barangay. So it's up to them to justify in court. Ning nagpadayong investigasyon, wala pa'y politiko ang gipasakan og kaso ngadto sa hingtungdang korte pinaagi sa Department of Justice. Subay sa pasalig nga tutukan ang reklamo bahin sa korupsyon, lakip sa bantayan sa bag-ong regional director ang padayong pagsubay sa mong issue. Matud di Attorney Dominador si Mafranca nga gitulon na sa ilaha ang tanang mga nakuhang ebidensya ug ubang impormasyon bahin sa padayong investigasyon sa flood control. Maong di sila magpanuko sa pagpanubag kung naay public official ang nalambigit ni ini. Siguro you have learned na NBI Sebro and SWIFDO has conducted investigation on the flood control and NBI or district office has already filed cases. Gitataw usab ni si Mafranca nga evidence-based lang ang gihimong investigasyon o walay sagol nga pamulitika. Wala na may ebidensya tayo na makakonvict. Lalo na ngayon na the DOJ is very strict on sa DC-20 na ang atong ebidensya should be uncertainty. Ian Navarro, CCTN News. Gihangop sa National Nutrition Council 7 ang nahimong pagpaningkamot sa nagkadayang ahensya sa gobyerno o ubang institusyon aron maminusan ang mga gipanggutom nga mga Pilipino. Usa na niini mao ang walang gutom program sa DSWD nga naninguhang makakaon ang mga walay Pinoyanan ug uban pa. Pinagi sa maong matang sa intervention, makabot sa NNC7 ang nutritional status sa mga bata o kalikayan ang food insecurity. Base sa Operation Timbang 2025, naa sa kapin 40,000 ka mga bata ang niwang o stunted. Gipahinumduman sa NNN7, Director Dr. Nino Archie Luburdo ang publiko nga makinahanglang magsugod sa kagalingon panimay ang saktong nutrisyon. Mosunod,
bag-ong hepe sa Cebu City Police Office ug sa National Bureau of Investigation 7 nilingkod na. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo.
Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibo! 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 For your internet connection And for the signal of your KB. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo! offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa atong mga balita, bagong hepe sa Cebu City Police Office hingpit na nga milingkod sa katungdanan. Gihimo ang assumption of office sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Ang kasirenhatod ni Arnold Bustamante. Hingpit na ang kabilingkod sa katungdanan ng ipili nga officer in charge sa Cebu City Police Office suman huripi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan nitong Hunyo 8, 2026. Ang mipuli kang Ilanan mao si Police Colonel Ricky Sumalde gikan sa Campo Crame. Gipaygan ang assumption of office ceremony sa conference room sa Camp Serios Peña Senior ang buhatan sa Police Regional Office 7. Ang ipangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa PRO 7. Si Ilanan kasamtangan nga maghepe sa Regional Controllership Division sa PRO 7. Si Sumalde sakop sa Philippine National Police Academy Sinaglaya Class of 2002 nga classmate rasab ni Ilanan. Unang mikorte si Col si Sumalde kang Cebu City Mayor Nestor Archibal na nang buntag sa wala pang assumption of office niini. Gibutyag ni Abad ato sa iyang mensahe kang paghulip sa liderato mao isinugdanan sa bagong panid sa Cebu City Police Office din niyang gihimug-atan nga ang matag chains of command naghatag og labas nga oportunidad sa pagpalambo sa organisasyon, pagdasig sa mga personel o pagpalambo pa silang nahimo alang sa pagserbisyo sa mga sugboanon. Dugang ni Abad nga ang paghulip ni Sumalde sa katungdanan ni Ilanan naghatag kaniya og dakong responsibilidad sanglit ang dakbayan sa Sugbo mo regional capital sa Central Visayas. Din nga din hinahimutang ang mga regional nga buhatan sa gobyerno, patigayon, edukasyon ug turismo. Tungod ni nagkinahanglan ang PNP organization og haom, professional, responsive, masalingan ug maluluyon nga pangulo. Gidayeg usab ni Abad si Ilanan sa iyang dedikasyon sa serbisyo ug pagpangulo sa kapulisan sa dakbay sa Sugbo sulod sa 6 ka buwan. Giila niya ang mahinungdanon nga natampo nini sa pagpatuman sa Kawasay Kalinaw lagip na sa mga kalampusan nga nahimo. Iyang gimando sa mga personal sa CCPO nga ipadayon ang ilhaga paghingusog sa kampanya batok sa illegal nga drugas, illegal nga sugal, terorismo ug ang tanang nga matang sa kriminalidad samtang palambuno sa bang police visibility, strikto nga pagsunod sa PNP operational procedures ug nga pagparikon sa pakikalayon sa local government units, barangays ug sa komunidad ubos sa gipatuman sa Department of Interior ang Local Government's Safer Cities Initiative. Samtang gihangop usab sa mga personel sa CCPO ang hingpit na nga paglingkod ni Sumalde sa katungdanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga andam sila nga mosuporta sa mga programa nga gitakdang ipatuman ini sa kapulisan sa sunod. Among gihangop ang iyang pag-abot dinhi sa Cebu City Police Office. Kaganina sa ato ang flag raising amo ang gihangyo gyud ang tanan mga officers o mga PNCO na atong suportahan ang bago natong leadership in the person of Police Colonel Ricky C. Sumalde. Kuman sa Assumption Office, gisunod sa dayo ni Sumalde ang command conference ng mga station commanders aron magpa-briefing sa crime situation sa syudad. Arnold Bustamante, CCTV News.
Formal nang nanumpa ang bagong direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 human sa gipahigayong reshuffling. Si Attorney Dominador Distrito Sima Franca nga taga Dumaguete City, Negros Oriental mo ay bagong hepe sa buhatan. Dili bag-o alang kaniya ang pagduma sanglit na himo na sabsiya nga direktor sa Negros Island Region sa wala pa kini mibalik sa Sugbo. Gisugdan ni Sima Franca ang iyang tahas sa NBI isip Agent 1 og na-assign na sabsiya sa kauluhan dinhi sa Kabisayan hangtod nga nahimong Assistant Regional Director sa wala pa kini nahimong Regional Director. Si Sima Franca maoy mihulip ni Attorney Jose Ermi Monsanto nga na-reassigned sa NIR. Libuan ka mga sakop sa Iglesia ni Cristo nagprotesta sa EDSA human masayod nga pasakaan og kaso si Senador Rodante Marcoleta tungod sa giingong pagdawat og campaign funds. Hugot kining gibantayan sa kapulisan ingon man sa Malacañang. Ang kasiran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo sa buntag, nag-abot ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument aron ipadangat ang ilang kasagmuyo. Kini human masayod nga pasakaan og kaso si Senador Rodante Marcoleta tungod lang sa giingong pagdawat og campaign funds kaniadto. Bisan pa man sa kusog nga uwan og daghang yanong tawo ang nahasol sa binuhatan, gipadangat sa maong religious group ang ilang kasagmuyo ngadto sa gobyerno. Matud sa tigpamaaba sa INC nga si Brother Edwin Zabala, nga supak sila sa giingong pagbali sa balaod, ilabi na sa gidangatan sa igsuon nilang si Senador Marcoleta. Ning si Manaha, gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga pasakaan og non-bailable case si Marcoleta tungod lang sa 75 million pesos nga campaign donations. Maong gipangandaman sa senador ang mamahimong dangatan sa kaso. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Naka-full alert status ang kapulisan Lukop Nasod tungod lang sa maong demonstrasyon. Gisubay usab kini sa Malacañang ang nahimong dangatan sa surprise rally bisan pa man og walay nakit ang hulga. Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo at ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao, ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Samtang gihulagway sa kaalyado ni Marcoleta nga si Vice Presidente Sara Duterte nga igo lang gipadangat sa mga nagrally ang kasagmuyo ngadto sa gobyerno. Suma pa sa gipadang pamahayag nga resulta kini sa giingong palpak nga pagpadagan sa nasod ubos sa kasamtangang administrasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo andam na sa pagdawat og reklamo may kalabutan sa pagpangdagmal sa kahayupan, ilabi na sa mga iring ug iro. Kini human natapos na ang pag-seminar sa mga pulis sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa City Hall nga maoy tahasan nga mudawat sa reklamo. Ang kasayran ni hatod ni Arnold Bustamante. Andam na ang mga police station sa Dakbayan sa Sugbo pagdawat unya nga mga reklamo labot sa pangpangdagmal sa kahayupan ilibina sa mga iring o giro. Kini bisan pamaan kung gipanday pa sa konseho sa syudad ang ordinansahon nga magbutang og Animal Welfare Desk sa matag presinto sa kapulisan sa syudad. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa Cebu City Hall nahuman na sa pagbansay sa mga pulis nga ibutang unya nini. Matod sa labaw sa DVMF nga si Dr. Jessica Maribuhok nga tagduha ka pulis matag presinto ang ilang ipaubos sa training. Ang proposed ordinance nga mag-establisar og Animal Welfare Desk sa matag presinto sa kapulisan sa Dakbayan giduso kini ni Konsyal Philip Safra sa City Council. Ang relasyon sa Animal Welfare Ordinance sa Dakbayan ug sa balaod nga Animal Welfare Act magsilot kini sa mga tao nga muhimo og animal cruelty o guman pa si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol. Ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office mihangop sa mga tinguha aron mahatagan og proteksyon ang mga kahayupan sama sa iring ug iro. Mato ni Oriol nga pinaagi nini dunay giya ang mga pet lovers kung asa sila moadto aron namudangop kung dunay giabusuhan nga kahayupan. Amo nang gi-welcome dinhi sa Cebu City Police Office ang pagpasa sa ordinansa nga naghatag na gyud og kadugang lig-on ba no sa mga responsible pet, pag-atiman sa itong mga pet, sa mga animals, ang paglikay sa mga pang-abuso
o specific na yung karon kung asa mo dangop ang mga biktima or mga pet owner ngadto sa mga opisina sa pulis. Ipaabot na lang sa CCPO nga maaprubahan sa konseho ang mga ordinansa ug isunod nini ang pagkuha sa implementing rules and regulations aron hingpit na nila nga mabutangan og personnel ang Animal Welfare Desk sa matag police stations ubos sa City Ordinance 2526 kun Animal Welfare Ordinance of Cebu City naglatid kini sa penalty sa pagdagmal ug dili sakto nga pag-atiman sa mga hayop. Tumong nini nga mahatagan og proteksyon ang mga inosenteng kahayupan nga may kasagaran nga mabiktima nito nga mga tao nga walay kasing-kasing kanila. Arnold Bustamante, CCTN News. Aprobado na sa Provincial Board ang Use of Truck Agreement alang sa Cebu North Bus Terminal aron hayan nga mapadayon ang pagbiyahe sa mga bus paingon sa Bagatang Bahin sa lalawigan sa Sugbo. Tungod niini mahimo nang makapadayon ang Kapitolyo sa pagpalambo sa maong terminal sama na lang sa pagpataod og electrical transformer o uban pang pasilidad sa sulod. Kinahanglanon usab ang renewal sa maong kasabutan tali sa Kapitolyo og usa ka pribadong mall sa Barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Aron makapadayon ang operasyon sa Cebu North Bus Terminal sa kasamtangan nga nahimutangan niini. Giduso ni Bukal Raymond Joseph Calderon ang resolusyon nga nagtugot sa Use of Truck Agreement atol sa out-of-town session sa Provincial Board sa miaging simana. Mosunod, firing range operation sa Naval Forces Central gimando nga ipahuno. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzonMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzonMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong padayong gisubay at haganong katinawan pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got
be jumping like a crazy clown. And I go feature Roger put him down. Says I kiss me love and lips so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpila ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, ni Mando si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga ipahunong una ang firing range operation sud sa Naval Forces Central. Subay kini sa insidente sa tulo ka mga panimay diya sa barangay Kanghulaw nga naigo sa saag nga bala ning buwan sa Hunyo. Dako ang pagduda sa mga nanimuyo nga nagagikan sa ang mga bala sa NAVFORCEN. Maong gimanduan ni Chan ang kapulisan sa Lapu-Lapu City nga magpahigayon og ocular inspection sa labing dali nga panahon. Mipasalig hinuon ang NAVFORCEN ngadto kang Mayor Chan nga mohimo usab og dugang pa nga mga lakang aron dili na masubli ang maong hitabo nga gidangatan sa mga panimay. Mga bagong arsobispo, gidasig ni Pope Leo XIV nga mahimong maayong magbalantay. Nakadawat og pallium ang mga bagong arsobispo, apil na sa Cebu Archbishop Alberto Uy. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Atol sa Santos nga misa, pahinungod kang San Pablo ug San Pedro didto sa Vatican City. Gidasig ni Pope Leo XIV ang mga arsobispo nga musundog sa naisguta mga santos isip mga maayong magbalantay, kinibisan pa man sa dili maayo nilang gidangatan sa kinabuhi. Suma pa sa wali sa Santo Papa,
nga gipili ni Jesucristo silang Pablo ug Pedro isip mga maayong haligi sa simbahan. Bisan pa man og dili perpekto ang ilang kinabuhi. Nahimong mabungahon ang dako nilang tulubagon ngadto sa isig kaingon sa diyang buhi pa sila. Tugod kini sa pagtugot sa Ginoong Jesucristo aron mahimong maayong misyonaryo sa kalibutan nga walay gikahadlukan. Peter remains faithful to this mission even when, for example, in Jerusalem, the question of admitting uncircumcised Gentiles to baptism threatens to divide the community. He gathers the brothers together, listens to them, and in the end, guided by the Holy Spirit, makes a decision that preserves communion and ushers in a new era the entire people of God. Sulod mismo sa St. Peter's Basilica niadtong Lunes sa hapon, oras sa Pilipinas, gitugyan ni Pope Leo XIV ang mga pallium ngadto sa mga bag-ong arsobispo. Gitaod ang pallium sa liog sa matag arsobispo isip ti mailhan siyang katungdanan ngadto sa tagsa-tagsa nilang mga dapit. Lakip sa gipanghatagan, mao si Cebu Archbishop Alberto Uy, diin siyam kabuan ng milingkod sa iyahang katungdanan. Kuyog niya silang Archbishop Charlie Inzon sa Cotabato ug Archbishop David William Antonio sa Nueva Segovia. Nasayran nga gipanghatagan og pallium ang mga arsobispo nga niasumer silang katungdanan sukad pa niadtong July 2025. Gipainomduman sa Santo Papa ang mga arsobispo nga maong matang sa vestment usa ka simbolo isip pagtugot nga dad-on pirmi ang kaayo sa Ginoo ngadto sa tanang katawhan. These bands of white wool adorned with crosses indeed express the commitment of every shepherd and also of every Christian to take upon their shoulders the brothers and sisters entrusted to them like so many lambs of the Lord's flock. Gia Navarro, CCTN News. Samtang gibutyag sa DOST Pag-asa nga adunay tsansa nga mamahimong tropical depression ang gibantayan karon nga low pressure area sud sa Philippine Area of Responsibility. Nasigpatan ang maong bati nga panahon sa kadagatan sa Romblon ug mukusog pa kini sa mosunod nga 24 oras. Matod sa Pag-asa nga naghatod kini og kusog nga uwan sa Central ug Southern Luzon ingon man sa Kabisayan. Kung mahimong tropical depression ang gibantayan karon nga low pressure area, tawgon kini nga Henry. Mahimangno usab gihapon ang Pag-asa ngadto sa publiko nga dili gihapon mo kumpiyansahan ang nasinati karon nga mga pag-uwan nga moresulta sa baha ug pagdahili sa yuta. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.